Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mga kriminal walang sinasanto tulad ng durobong ito. Isang paslit hinalay ng demonyo. Alamin sa Kilos Pronto. Kahapon, ipinalabas po natin ang kaso po ng isang 5 taong gulang na bata na kinidnap ng 20 anyos na kelot. Lalaki ho, dyan sa San Miguel, Bulacan. Ngayong gabi, ang ikalawang bahagi po ng pagbusisi natin sa insidenteng yan. Kung paano tinutukan ng otoridad at ang Kilos Pronto ang krimen, panuorin po natin. Naglalaro lamang sa labas ng bahay ang 5 taong gulang na si Bianca. Nang malingat ang kanyang ina, sa hindi pa malamang dahilan biglang nawalang bata. Kwento ng kanya mga kalaro, binitbit daw si Bianca ng hardinerong si Marlon Guiang alias Biloy, 20 anyos. Tinanong ko po yung mga kalaro, ang sabi, handoon sa manggahan kasama yung Biloy. Tinatanong ko nga po, bakit hindi nila agad sinabi sa akin nung time na tinangay na. Hinahanap po namin. Nagparadyo po kami. Lahat po ng lulusutan dito. Pinano na rin po namin, pinaradyo. Nawawala na po kami ng pag-asa dahil 21 hours na po nawawala yung bata. Dahil magdamag pa po na umuulan. Hindi po namin alam kung paano ang gagawin namin. Kahit lang po sana katawan na lang makita namin. So, sobrang hirap po talaga ng naranasan namin. Diyos ko po. Hanggang sa matagpuan nila ang isang batang gula-gulanit ang damit at puno ng putik sa kanyang mukha at katawan. Ang bata, kumpirmadong si Bianca, ang nawawalang anak ni Liza. Nung nakita po namin siya, talaga awang-awa po kami. Kasi nung po nakita namin anak namin, natuwa na rin po kasi kami kasi nabalik na buhay po yung anak namin. Talaga yung pong loob namin mag-asawa talaga nasa lampak. Dahil nung pong time na yon, wala na po kami pag-asa talaga na makita yon. Agad isinugod sa ospital si Bianca para ipasuri ang mga tinamo niyang sugat. Pero ang mas masaklap, lumalabas sa medical legal ni Bianca na siya'y positibong hinalay. Ang pinunteriya ng lumapastangan sa kanya ay ang kanyang likuran. Dumudumi siya, dire-diretso. Dinadaing po niya talaga. Yung po talaga napakasakit, mama, ika po niya. Awang-awa po kami dahil hindi namin nakalain na mararanasan po ng anak namin yung ganun. Napakahirap po talaga. Nung sinasabi po sa amin ng bata, nung oras po na, nung kasama siya, sabi nga po sa kanya, mama, sabi niya ganun. Tinatanong po namin, ano ginawa sa'yo? Mama, pinadapa ako, sabi niya ganun. Sa sinumpaang salaysay ni Bianca sa pulisya, kinumpirma niyang si Marlon alias Biloy ang lumapastangan sa kanya. Tinatanong po namin, ano ginawa sa'yo? Mama, pinadapa ako, sabi niya gano'n. Tapos sabi niya gano'n. Diyos ko po, tumutulo na po yung luha namin mag-asawa dahil sa 5 taon lang po yung anak namin. Diyos ko, naranasan yung gano'n. Gano'n po, napakahirap po talaga. Bakit na nagagawa niyo sa may bata na 5 taon lang? Nasa kote ng mga tanod si Biloy. Nakita nila nakatago sa sukalan. Tapos nagluluto siya. Kaya siya na-trace na nandun. Merong usok, may apoy. Nung tanungin ko po siya,
Sabi ko, bakit mo ginawa yan? Ang sabi lang niya sa akin, kasi po hindi ako nakakakain. Sabi ko, bakit? Anong koneksyon nung hindi mo pagkain sa doon sa ginawa mo? Eh sabi niya, hindi ko rin po alam. Basta naisipan ko lang po na gawin yun. Matapos ito, agad nilang binitbit ang sospek sa tanggapan ng San Miguel PNP. Kasalukuyang inimbestiga ng kaso laban kay Biloy. At kung mapapatunayan ang akusasyon laban sa kanya, maaari siyang maharap sa kasong kidnapping at statutory rape. Kasamang social worker ng barangay Lambakin, inalam ng crime desk ang kalagayan ngayon ni Bianca. Dahil sariwa pa sa alaala ng bata ang sinapit niya sa kamay ni Biloy, patuloy siyang sumasailalim sa isang psychological therapy para unti-unti niya makalimutan ang kanyang sinapit.